So kaya pala lagi siya nag-overheat kasi walang oil na lumalabas dito. So tatanggalin natin to para makita natin ang katotohanan. Ayan. Welcome back to my channel mga ka-EDF, no? So ngayon po mayroon tayong customer dito na magpaayos ng kanyang motor. Ang problema dito sa kanyang makina ay lagi daw nag-overheat at palagi siyang nasiraan ng cams at rocker arms. At bigla daw namamatay kapag mainit na ang makina. So dito yon sa nut na yan, sinicheck ko dyan, walang tatagas na langis. So ibig sabihin may problema sa langis itong motor niya, no? So buksan nyo lang dyan pag mag-check kayo ng langis. Dito yan buksan habang nakaandar. Malalaman mo dyan kung maganda pa ba ang passage ng inyong mga langis. Okay? So itong motor na to ay naka-convert na pala ng semi-automatic, no? Yan, naka-tacking na, naka-welding. So naka-manual clutch na po ito mga ka-EDF. Okay, so ang brand pala ng makina na to ay Honda Wave 100, ginawang trail bike. So since nabuksan na natin itong kaniyang makina, ay papakita ko na rin sa inyo ang problema ng kaniyang clutch lining, na palagi lang daw siyang nagpapalit pero mag-slide agad. So dito nyo yan makita mga ka-EDF kung bakit mag-slide agad, no? So ito malalim na po ang tama sa kaniyang clutch hub. Okay, pati yung kabila. Yan, malalim na po. Kaya kahit anong palit niya ay mag-slide pa rin yan, hindi magtagal. Kasi magkaroon na siya ng slippage. At itong kaniyang clutch rubber damper, i-check natin kung may alog ba. So ito wala, no? So goods pa itong kaniyang clutch rubber damper dito sa ilalim. Yan. Kapag nagpalit kayo ay ito lang ang tanggalin nyo. Mabukas na yan. Okay? At itong kaniyang clutch housing ay may tama na sa gilid ng clutch lining. Ayan. So hindi na smooth ang pagpasok ng clutch dito kasi masabit siya dito. Yan, parang lagari na yung may ngipin na po siya. Yan. Pwede nyo itong i-DIY, gamitan nyo lang ito ng grinder. So tanggalin nyo itong parang ngipin o kaya limbas, no? Panglagari, no? So mawala lang yan. Okay, so ito po yung kanyang bagong napalit, no? Itong clutch lining at housing. Yan, set po yan, second hand. So na-install na, hindi pa nabalik yung spring. So balik tayo dito sa ating pinaka main topic. So kaya pala lagi siya nag-overheat kasi walang oil na lumalabas dito. Walang oil passage. Okay? So may problema po itong kanyang strainer. So may strainer po ito. Kahit anong motor po, may strainer. Kung wala ay may oil filter. So ito po yung mga kinakain niya mga ka-EDF. Ito po ay magkakos ng pagbara, no? So yan, magbara yan sa ating oil strainer o kaya oil filter. Dito po nakalagay ang ating oil strainer mga ka-EDF, no? So kapag barado na po yan ay maaaring magka-problema na po ang mga motor natin. Dahil wala na pong langis na may passage dun sa mga pyesa na nangangailangan ng langis. Okay, so tatanggalin natin to para makita natin ang katotohanan. Ayan. So ito po nakita niyo mga ka-EDF, napaka-dumi na po. So ito po yung pinaka main problem kung bakit laging nag-overheat itong motor niya at sinisira yung cams at mga rocker arms. So ang gagawin natin dito ay linisan natin to, tatanggalin itong mga dumi. So may mga kasama pang gasket oil mga ka-EDF yan. Sasama siya dito. Lahat ng mga dumi ay dito yan babara. Kaya wala na maitulak na langis doon sa ating oil pump patungo sa mga pyesa. Okay? So sa mga may oil filter ay dapat pagpalit kayo ng oil filter. Ito ay strainer lang. So dapat natin linisan. Dito po dumadaan itong langis galing sa strainer patungo dito sa ating oil pump at yung oil pump natin ay magtulak ng langis patungo sa head at iba pa mga parts dyan na kailangan ng langis. Yan. So may butas po yan patungo dito sa ating crankcase. Yan. Yung butas na yan, dito dumaan yung langis galing sa ating strainer at tulak sa oil pump. Ayan. Dito yan mga ka-EDF. Okay. At dito din yan lumalabas, may oil seal dito para hindi sumisingaw, hindi makasingaw yung langis patungo dito sa butas ng ating crankshaft pin. Ayan, dito pumasok ang kaniyang langis. At kapag pumasok na ang langis dyan ay may dalawang butas po yan dito para support sa kaniyang mga pyesa na umiikot. Kailangan na palaging may langis. Okay? At dito po ay may isang butas po yan. Yan, makita nyo. May maliit po yan na butas. Yung butas na yan ay patungo yan doon sa ating cylinder head. Dadaan yan sa kaniyang stud bolt patungo dito sa cylinder head. So ngayon ay linisan ko na ito mga ka-EDF gamit itong air pressure. Kung wala kayong air pressure ay pwede kayong gumamit ng gasolina at brush.
So yun, malinis na po ang ating wheel strainer mga ka-EDF. Yan, okay na po siya. At next naman ay linisan ko muna itong kanyang lagayan kasi marami po itong dumi. So natapos ko na maglinis mga ka-EDF at ibalik ko na to sa kaniyang lagayan. Okay, so medyo mahaba na po itong video natin. So hanggang dito lang muna ako mga ka-EDF at sana po nakatulong itong video na ito. So paki-support naman sa akin channel, paki-subscribe, likes and share. Okay, so maraming salamat mga ka-EDF.